At kaugnay na balitang yan ay makakausap po natin sa telepono si House Committee on Justice member at miyembro din ng prosecution panel ng impeachment at si Representative Terry Ridon. Magandang umaga po, Kong, si Audrey or si Joshua Garcia po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Kong? Hello? Alright, Kong. Yes, good morning po. Hi. Si Joshua po ito ng Joshua Garcia po ng Rise and Shine Pilipinas ng PTV. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Okay. Kung inihayag po ng bagong liderato ng Senado na magsisimula na sila sa susunod na linggo bilang impeachment court, ano po ang reaksyon nyo dito? Bunso natin, papasalamat kami dahil nagsabi na sila na mag-convene na po yung impeachment court sa darating pong Lunes, May 18 at 3 p.m. So, correspondingly, yung pong House Impeachment Panel ay pupunta roon para saksihan po yung pagbubukas ng Senate Impeachment Court at si Senate President Alan Peter Cayetano din naman po mismo nagsabi na sa option po ng House Prosecution Panel pwede ko kami magpunta o hindi magpunta. So pupunta ko kami sa darating pong Lunes. Okay. Linawin lang po natin kung sa kabila po ng kumpirmasyong ito, hindi ba makakaapekto ang bagong liderato ng Senado sa impeachment trial? May pangamba ba kayo tungkol dito? Tingin ko wala naman po. Ang nagbago lang naman ho ay yung pong liderato ng Senado, hindi po yung komposisyon. Ano? So, handa naman ho kami maglatag na ebidensya sa sa ilalim ng mga Senate leadership, whether sa luma o sa dati pong at bagong Senate leadership po natin. So, tuloy pa rin ho yung presentation on unexplained wealth, bribery, threats, at confidential funds misuse. Okay. Ano po ang mga inaasahan nyo mabibigyan din sa Articles of Impeachment sakali masimulan po ito, Kong? Talagang mabibigyan ho ng diin yung banta laban sa Pangulo dahil alam po ninyo, malinaw naman ho yung ebidensya ron, no? Video documentation, nasaksihan po ng buong bayan, yung pong pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban sa ating pong Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Yun po yung una. Pangalawa, yung usapin po na unexplained wealth, talagang mabigat na usapin ho yun dahil nakita rin ho ng buong bayan yung pong paglalahad sa House Committee on Justice no, 6.7 billion in total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio against din sa kanila pong salin na 88.5 million lamang po. Okay. Kung hingi lang din po kami ng reaksyon doon sa mga nagsasabi na spliced daw po yung video ni Vice President Sara Duterte doon sa tinuturing na ebidensya para doon sa banta niya sa Pangulo at sa iba pa na sangkot dito. Hindi yun totoo yun kasi pinakita lang ho talaga natin doon yung very important na aspects no noong pong kabuuan po ng video conference kung saan in-unleash ng ating pong pangalawang Pangulo yung pong actual threat against the President. So, pwede rin naman ho ipalabas no, ng depensa ang kabuuan po ng video pero it does not change the fact that the Vice President actually made that threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Okay. Kung hingi rin po kami ng reaksyon sa nangyari pong tensyon sa Senado, ito lang po nakaraang mga araw. Siyempre, katulad po ng Pangulo at katulad din ho ng Senado, gusto rin ho talaga ng Kamara na malaman ho yung katotohanan sa likod po nitong nangyari pong shooting incident no, sa Senado. Lalo higit, may mga tauhan po yung Kamara na andun po nung nangyari po yung incident yun. No? Nung panahon po na yun, sinasabit po ng House Secretary General at ng kanya po mga tauhan, yung pong articles of impeachment sa Senado. No? So, magkakasabay halos nangyari lahat ng mga bagay na yan. Kaya, kung talaga kung nagkaroon ng disgrasya ron, pwede kong naapektuhan, hindi lang yung mga taga-House of Representatives, kundi kahit yung mga kasama na natin sa media at kahit yung mga tauhan po sa Senado. So, talagang gusto natin malaman kung halimbawa, may mga in-admit naman ako nung nakaraan, no, na talaga yung pong maraming pagputok ng baril ay nanggaling doon sa OSAA. Siguro ang very important na lang kung kailangan malaman ngayon, yung sasabi mo ba talaga yung ganoong karaming beses ng pagputok para makapagbigay ng warning shot laban sa sinasabi mo nilang adverse threat ng panahon po na yun. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Representative Terry Ridon.